Yo guys, check, kamusta mga kasugarets, mga idol? O yan ha, dalawa na para hindi kayo malungkot. Grabe, grabe. Alam nyo ba na ang daming sumisigaw at nagre-reklamo ngayon sa ating YouTube channel? Ewan ko kung mapapanood nyo to agad ha. Kasi wala tayong YouTube. Pag punta tayo sa YouTube, ayan, so pag niload mo, may lumalabas. Sabi nila, ayan, meron ngayon. Mamaya, wala na naman. Ganun yung nangyayari. Alam ko na-experience nyo yan. Hindi ko alam kung kahapon pa. Kasi marami nagsasabi 17 pa daw eh. Kaya lang kasi umalis ako kagabi. Marami tayong mga Chinese na tropa. Tama. Ano ba yun? Tawag doon, di ba Chinese New Year? Ayan. So, kung pupunta kayo sa X, ayan, makikita nyo dito, ganito yung lalabas. Something went wrong, no? At syempre, nagkakagulo na yung mga tao. Ayan, no? Everybody running to Twitter to see why YouTube is down. So, hindi kayo nag-iisa. Dahil marami. Ako, nagulat ako kanina kasi pagkagising namin, nakapag-YouTube pa. No? At nakakanood pa nga ng kanina eh. Nanood pa akong Key and Peele eh. Tapos, pagtingin ko dito sa YouTube, na sa PC ko, wala. And then, biglang nawala na rin yung sa TV. Ngayon, meron na ulit. Meron na ulit, boss. Ang kulit ah. Akala ko nga kanina hindi tayo makakapag-upload dahil wala. So, tatry natin to kung mawawala pa siya o hindi. Pero ayun, no? Tama yung sinabi dito. I can't remember. Sana? I don't remember the last time YouTube went down. Diba? Kumbaga ngayon lang nangyari to sa YouTube. Latest. Ngayon lang nangyari. Ito, 1 seconds ago, sakto. At this time, YouTube is experiencing a significant outage. YouTube down worldwide. Global outage, massive failure right now. Videos not loading, app crashing, no fix yet, sabi dito. Pero sa tingin ko, inaayos na nila yan, no? Ayan, no, YouTube outage impacts over 300,000 in the US users lang to ha. Down detector reports widespread service disruption for Google platform with a spike in incident reports. Monitor for potential volume reaction and key technical. So check natin dito. YouTube service have reportedly stopped working across the globe. Users are posting on social media after YouTube failed to open on both mobile phones and desktop devices. Many users says that when they try to access the platform, it displays something went wrong. So ayun nga yung nangyayari. Na mga ka-sugarets, ayaw nyo ng sugarets. Pero ako rin eh, kaya lang, wala eh. Kailangan lang, ganun eh. Ayan ha. So anong gagawin natin? Sandali lang, basahin ko lang to. 7 minutes ago eh. Ronin meet up tomorrow. Games come and go, but the community is what holds everything together. If we want to go to the next cycle with strength, we must stick together as community. So, si nag-post na ito? Si Kagi. Tungkol to sa Ronin. Ayan. Grabe. No? Ngayon, meron eh. Paano siya pawala-wala? Alam niyo yung pawala-walang YouTube? Kunyari ngayon, ganyan. Tapos manonood ka. Maya-maya biglang mag-error. Mawawala siya. So, mamaya babalik na naman. Siguro tinatry nila to, paunti-unting inaayos. Hindi natin alam kung kailan siya magiging kumbaga maayos na. Matawag doon? Basta ganun, no? So, hintayin na lang natin. Pasalamat na lang tayo at sana makapag-upload ako ngayon at pag-upload ko ay mapanood nyo agad yung video natin. So, mag-start na tayo. Punta na tayo dito sa ating Bitpinas. Sabi dito, no Binance, no problem. Sabi, kasi question mark eh. Backed by popular demand, here are more alternatives to Binance in the Philippines. So, sabi ko sa inyo merong BitGet wallet dito. No, mga ka-sugaret. So, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin. Kaya lang kasi BitGet wallet to, hindi talaga siya yung BitGet eh. Tingnan natin.
Pero kung gusto nyo ma-access tong BitGet natin, check nyo yung link dyan sa description. May mga VPN din dyan. Okay? Pero, kasi ako dati nung wala pang crypto exchange, MetaMask goods din to eh. Kung wala kang pambiling cold wallet, yan, wala kang pambiling Trezor, Tangem, Ledger, so mag-MetaMask ka. Meron akong MetaMask eh. Oh. So, pwede rin yan. Di ba? Pero sa akin kasi, napaka, anong tawag dito, less hassle, beginners friendly, no, yung BitGet. So, ayun yung sa akin. No? So, kung kayo, trip nyo lang, try nyo. Andiyan yung link dyan sa description natin. Kung traders kayo, malalaman nyo yan. So, ito. Naku, sa DepEd. Malupit to. Hindi, pinaparinig ko lang kay boss. Para makakagaw ko yung pansin niya, tumingin siya sa akin. Panis, magbangga ang aming mata. The Department of Education in the Philippines is partnering with ASEAN countries to advance AI-driven digital infrastructure in basic education. Nagamit na sila ng AI ngayon. The global is to improve learning outcomes, ease teachers' administrative burdens with AI tools. Nako, babawasan daw yung trabaho ng mga teacher using the AI tools. Ayan sabi dito and builds students' future-ready digital skills while ensuring AI supports rather than replaces educators, no? So ayan kumbaga parang ang point dito, yung AI hindi papalitan o i-replace yung mga hindi papalitan yung mga teacher, kundi magtutulungan o tutulungan ng AI yung mga teachers para mas maganda yung kalabasan ng pagtuturo nila, no? Parang ganoon. This was spotlighted at the 3rd Regional Policy Convening of the AI-Ready ASEAN Program on February 9, 2026 in Pasig City. The effort centers on Project Agap.ai, DepEd's flagship AI program aligned with the ASEAN Foundation and Google supported AI-Ready ASEAN initiative. Nearly 796,000 Filipinos have completed basic AI literacy training so far, with the program promoting ethical AI use, regional policy alignment, and expanded digital readiness across South Asia. No, so pinaghahandaan na nila ang pagpasok o ang pag-adapt ng AI dito, hindi lang sa iba't iba. Kumbaga kasama na yung iba't ibang larangan. So isa na tong education. Okay, which is para sa akin is okay na mas magandang tulungan ng AI yung teachers kesa palitan. Kasi importante pa rin yung, alam mo yun, yung tao mismo yung nagtuturo sa'yo, hindi makina. Diba? So, importante yung socialize, parang ganun. So, para sa akin, dapat yung mga teachers, matuto na talaga sila gumamit ng mga AI tools kasi ayun yung magiging advantage nila. Lalong-lalo na sa mga students. Kasi yung mga students, pag natutong gumamit ng AI tools yan, baka kayo paturuan yan. Di ba? So, kaya kailangan yung mga teachers natin matuto rin. Pero sana, maging okay itong plano nila na to, no, mga sugarette. So, para sa akin, goods na goods yan. At ina-adapt na nila. No? Okay. So, ito naman tayo dito sa YGG to. Minsan lang makakuha ng news dito The Bangko Sentral ng Pilipinas has proposed a draft circular to tighten oversight of rural banks adopting digital platforms, ensuring they continue prioritizing countryside communities while encouraging technology use to enhance service delivery. The Bangko Sentral ng Pilipinas caps out of area customer accounts at 30% of total accounts to prevent digital expansion from diluting their core mandate. Banks exceeding this threshold may face enforcement action, including clarification as a digital banks requiring 1 billion minimum capital within a year and stricter compliance. Naintindihan nyo ba? Mukhang hindi X is set to launch trading feature. Ito dito tayo mga lodi. Medyo medyo alam natin to
X is set to launch trading feature bringing stocks and crypto directly to the timeline. So sa X, pwede ka na mag-trade. 'Di ba? Pwede ka na para na siyang magkakaroon siya ng parang crypto exchange kasi everything up nga sabi ni Elon Announced by Nikita Bier, ex-head of product, on February 14, 2026, smart cash tags build on the existing cash tag system. Soon, tapping a cash tag in any post will unlock real-time price charts and live market data. No, kumbaga ayan, live 'yan. Aggregated related discussion and post. Seamless options to buy or sell the asset directly within the X app. Ito sa tingin nyo, once na magkaroon ng ganito yung X app, sa tingin nyo magpapatalo ba ang Meta? Sa tingin nyo hindi sila kumbaga hindi rin nila pipilitin na maging everything app? O gayahin yung X na magkaroon din sila ng parang crypto exchange na pwede ka mag-trade, mag-buy and sell ng crypto mismo sa Facebook. Di ba? How convenient is that? Mga ka-sugarates. Yung iba parang nakikringe pag sinasabi ko yung sugarates Kaya tonto ako pag sinasabi merong naiinis. Yung sugarates parang ano yun, cigarettes. Hindi siya kabaklaan. Kaya bakla ata kayo. Kaya naisip nyo agad kabaklaan Cigarettes yun. Parang tawag doon. Basta nakalimutan ko Basta yun. Anong salita ng cigarettes, yung sugarettes. Slang parang ganun. Cigarettes. Siyempre, iba, hindi naman kami nag-sigarilyo Dapat di ka ganyan. Yung kulit yung inutusan ako lagi. At yung dapat ganito na lang tawag mo sa amin. Bahala kayo dyan. Ito na. Speaking of Meta. Ito yung nakaka-cringe. No, ito yung nakaka-cringe Ito, babasahin ko Sabi dito, Meta company has obtained a patent in artificial intelligence that will enable them to keep a user social media account active after the account owner's death through posting. No, kumbaga, kahit patay na yung may-ari ng account ng Facebook, pwede pa rin siya mag-post, mag-message at mag-video call. Oh my goodness. Dito active media to keep a user social media account active after the account owner's death through posting, messaging and video calls using their previous behavior. Kumbaga yung algorithm, yung behavior nung may-ari ng account na yon, pag-aaralan ng AI, tas kumbaga gagayahin niyo yung behavior nun, no? This means if a person dies and has a Facebook account, the AI will study all of these users' behaviors over the past years, then start stimulating their post as if they were still alive. O, di ba? Kumbaga, halimbawa, mahilig ka sa politika, di ba? Tapos post ka ng post tungkol sa ganito sa ganyan. Tapos namatay ka. Di ba? Nung namatay ka, yung behavior mo is pag-aaralan na mismo ng AI o ni Meta. Yung algorithm ng ginagawa mo, pag-aaralan niya. And then, kusa siyang magpo-post. Hindi natin alam kung magko-comment pa rin siya sa mga ganong post, sasagot siya sa comment kunyari, nag-post ako, di ba, kunyari, political siya. Tapos, nag-post yung AI niya tungkol sa politika. Tapos, may nag-comment. Hindi natin alam kung sasagot din yun. 'Di ba? So ganun, no, na merong na-obtain ng Meta yung ganung artificial intelligence, mga idol o mga sugarates. 'Di ba? So anong gagawin natin? Kumbaga ito is sang-ayon ba kayo dito o masyado ng sobra to? Kumbaga sumobra ka na, AI hindi na nakakatuwa yan kasi syempre yung mga relatives o yung nagmamahal dun sa tao na yon, hindi natin alam yung maging epekto. Malay nyo lalo silang masaktan kasi syempre lalo nilang kumbaga yung forever nilang yung grieve, yung baga yung syempre gusto mo nga maka-move on 'di ba? Parang gano'n, gusto mo na maka-move on pero lagi mo nakikita na nagpo-post pa yung account nun kahit wala na siya. So sa tingin nyo, good idea ba yung ganito?
na ginawa ng Meta o kumbaga, wag na yung ganito. Pas na dyan, Meta. Kumbaga, wag ka nang pumasok sa ganyan. Medyo hindi na maganda yan sa feelings ng mga tao. Ano sa tingin nyo, mga ka-sugarates? Ha? Goods ba to o hindi? No, ako medyo negative ako dito, pero okay lang sa akin. Sa akin okay lang eh, kasi kaya lang iba-iba naman kasi tayo. Ayun agad yung naisip ko eh, kasi yung iba gusto na mag-move on para hindi na kumbaga yung sakit, 'di ba? Kumbaga mabawas-bawasan. Kaya lang kasi kapag nagpo-post, parang mayat maya pinapaalala sa iyo. 'Di ba? Parang ganoon. Pero kung mahal mo kasi 'yun, halimbawa ganoon, parang hindi din siya nawala, parang nandiyan lang din siya. Sa Facebook kumbaga sa sitwasyon sa Facebook. Pero syempre, in real life, hindi. Kumbaga talagang hindi mo na siya makikita. Kaya lang, parang nandyan lang siya kasi nagpo-post na nagpo-post. For me, pagdating sa mga tropa siguro, pwede yun. Kunyari, yung tropa mo, ganyan, nagpo-post pa rin. Di ba? Parang hindi kita namimiss parang gano'n, lagi ka pa rin nagpo-post. Di ba? Pero kung pamilya ka kasi, kunyari, talagang first family ka, halimbawa, kapatid, magulang, di ba ganun? So, medyo sa akin, hindi siya maganda. Kayo, anong ano niyo doon? Anong masasabi niyo diyan? Mag-comment kayo, babasahin ko mamayang gabi yan. Promise mag-upload na ako mamayang gabi. Talagang kagabi lang is kinidnap ako eh. Kinidnap ako. So, hindi ako nakapalag. Okay? So, ngayon wala tayong lakad ngayon. Talaga, promise yan. Ano kasi kahapon pa eh. Kumbaga, holiday. Yeah, Chinese New Year. So, marami pa rin talaga mga nagmagyaya. So, ayan. Move on na tayo dito. Baka hindi tayo makamove on eh. So, mag-move on na tayo dito sa news na yan. Okay? So, punta na tayo dito. Naku, ito pa. Alam nyo ba na ang Japan, China, and South Korea are preparing to ban Bill Gates' lab-grown artificial and synthetic foods or meat? No? Kasi alam nyo naman, di ba, yung ginawa ni Bill Gates. No? Isa siya sa mga, di umano na nakita sa files no ni JE Files na nag-uusap sila ni JE tungkol sa pagbabawas ng mga may hirap na tao sa mundo no using the COVID-19. So kumbaga parang sila yung may plano nun nung COVID-19, yung pandemic na yun. Okay? Para bawasan ang populasyon ng mundo. So ngayon lahat ng mga ginagawa ni Bill Gates, syempre, paghihinalaan na yan. Isa na tong processed food, no? So, Japan, China, and South Korea, puro Asian country to, na pas na tayo dyan, baka patayin tayo yan. Di umano, di ba? So, lasunin lang yung ating mga kinakain, no? So, eto is kumbaga, pansinin nyo, puro sa Asia. Pero hindi, ito. Urgent, Italy becomes the first country to ban artificial and processed foods and slams the door on Bill Gates' lab manufactured products. Paano natin malalaman kung ano yung mga processed food na gawa ni Bill Gates, no? Bill Gates' lab will lose billions of dollars in revenue if Gates is expelled from Europe in the upcoming days. So talagang siya. Check natin Manong natin. What are the Bill Gates Bill Gates has invested in advocate for several types of alternative protein and sustainable food innovation, often described by critics as artificial, synthetic, or heavily processed foods. These have primarily aimed in reducing the environmental impact of traditional animal agriculture, lower greenhouse gas. Ano nga yun? Plant-based meat, impossible food, beyond meat. Produce of the Impossible Burger,
Plant-based beef bleeds. Gates, sorry, has been an inventor and supporter since uh, paano kaya natin malaman yung mga ano niya, no? Product. Ventures, ayun nga, Impossible Food pangalan, tsaka Beyond Meat. Nature's Find, Savor, Appeal Science. So ayan ata, hindi ko alam ako ito yung mga tataka. So ayun. So marami ngayon na medyo ayaw nang gumagami o kainin o bilhin, no, yung mga gawa ni Bill Gates dahil sa mga issue niya ngayon. Okay, punta tayo ngayon dito sa market. Robert Kiyosaki warns the biggest market crash in history is imminent, no? Kumbaga, talaga mangyayari to. Robert Kiyosaki confirms that the massive collapse is coming and believes that those who prepare will emerge much wealthier. Kiyosaki is betting on gold, silver, and Bitcoin, and he increases his purchase with every drop, considering crisis to be the best time to buy asset at the discounted price. Alam nyo, medyo dito kay Robert Kiyosaki, ang ganda ng nakaka-inspire yung libro niya na Rich Dad Poor Dad, pero yung mga comment niya recently, medyo hindi ako natutuwa. I mean, parang ano lang, napapala lang, na ano lang ako, parang typical na comment lang ng mga tao na madalas nang nagkakamali ngayon. Kasi, natatandaan nyo ba nung last na in-interview si Robert Kiyosaki, binenta niya lahat ng gold niya at binili niya ng Bitcoin. At after na ginawa niya yon, umangat ang Bitcoin, ay ang gold lumipad, nagtala ng ilang all-time high, at yung Bitcoin naman is bumagsak. So, mali yung ginawa niya dun. 'Di ba? Buti na lang hindi niya ata binenta yung silver niya. So, sa silver panalo siya. Pero napakalaking palpak na moves yung ginawa niya na yon, na binenta niya yung gold niya, binili niya ng Bitcoin, at saliwa yun nangyari, no? Kumbaga, lumipad yung gold pagkabenta niya at bumagsak yung Bitcoin pagkabili niya. So, yun, di ba? So, yung mga prediction na ganito kasi, sa akin lang kahit na gaano ka pakatagal sa market, kahit gaano ka kagaling, no, ka-veterans, OG, hindi mo pa rin talaga malalaman o mahuhulaan kung ano yung talaga yung tunay na mangyayari sa market o kung ano yung talagang tunay na nangyayari mismo. Di ba? So, ganun yung ano ko dyan, tingin ko dyan, no? Kaya, kung magpipredict ka ng ganito, ng ganyan, sa akin, negative na yon. Pero, syempre, opinion niya ng OG, baka, syempre, minsan tama rin yan, minsan mali din. So, kayo nang bahalang tumingin kung saan kayo lulugar. Okay? Sabi dito, don't believe anyone ranting that the dollar is finished. Breaking, President Trump announces a 550 billion trade deal with Japan, officially launched by Prime Minister Sanae Takaichi. Trump said oil and gas project in Texas and Ohio, critical minerals in Georgia, 550 billion going into our industrial base, which is sa Japan galing, hundreds of thousands of jobs. So, kumbaga ito yung good news niya. The scale of these projects is enormous, and they cannot be accomplished without one single word of extreme importance, and that word is tariff, no? Talagang ang laki ng paniniwala ni Daddy diyan sa tariff, di ba? Kumbaga talagang pag sinabi niyang tariff, is ang iniisip niya agad is napakalaking tulong na ginawa, no? The natural gas power plant on Ohio, a state I won 3 times, no? Pinagmalaki niya yan, will be the largest in history.
The LNG facility in the Gulf of America will drive exports, strengthen our country's energy dominance, and the critical minerals facility will end our excessive reliance on foreign sources. America is building again, America is producing again pala, sorry, and America is winning again. So, 550 million, billion ba? Million. Billion with a capital B. Grabe. This is a truly historic and exciting time for the United States of America and Japan. Congratulations to everyone, no? So ayan napakalaking tagumpay ang tingin dito ni Daddy Trump is napakalaking tagumpay, no, sa kanyang termino o sa kanyang pamumuno, no? So talagang pinagmamalaki niya 'yan. No? Pero kung titignan natin, no, paano kung no? Ito lang to revenge lang pala, no? Kasi syempre, alam niyo naman yung ginawa ng US sa Japan, 'di ba? Yung binagsakan sila ng nuclear 2 beses. No, so malay niyo talagang may hinuhold na galit yung bansang Japan sa US, tas isa to sa mga plano nila, no, para kumbaga lumapit yung loob ng US sa Japan, and then may plano pa silang malupit para pagiganti. Joke lang. Joke lang 'yan. Kasi kakapanood ko lang nung Unlimited Gacha Grabe, ang ganda na kumbaga lang siya. Kung titignan mo, parang ang pangit nung Ang pangit nung kumbaga hindi ko trip yung drawing nito kasi parang pang Korean lang Parang pang love story yung drawing. Pero ang lupit nito. Ang tindi nito mga Sugarates. Ito, alam niyo ba na ito is isa sa mga revenge, no? Revenge of the pork and beans. Paghihiganti. So, bigla ko tuloy naalala yun. Kasi naisip ko yun sa Japan ayan. Ano masabi nyo dyan? Tapos ito naman. No? Ito yung, ang point nito, yung quantum computing. No, na tumatakot sa lahat ng mga investor ng Bitcoin. Marami nagsasabi na ganito ganyan, makakrak ng quantum computing yung Bitcoin at nagkakalat ng mga FUD. Pero ang point na sinabi dito ni Saki, kasi tinanong ni Elon Musk mismo si Grok no, kung sa tingin niya is anong mangyayari, pero wala naman, no, kumbaga medyo malabo. Kaya nga sabi dito ni Saki, in every bear market they sell new fear, but the facts don't change. No, kumbaga lalabas at lalabas na merong gantong issue para mawalan ka ng loob sa Bitcoin, merong gantong issue para hindi ka na mag-invest sa Bitcoin kasi baka makrak ng quantum computing yan o ganun dyan, ganito ganyan. Pero at the end of the day, 0% within 5 years na pwedeng mangyari yon, and less than 10% by 30-35. So medyo malayo-layo pa yan, pwede pang magbago yung statistic na yan. Baka nga pwedeng mawala pa yung statistic na yan. So, we don't know. Okay? So, kailangan mag-research kayo ng malalim sa inyong iniinvesan. Ayun ang pinakamalupit yan. Update. So, marami naghihintay ng ETF ngayon. These alt seasons are still waiting for ETF approval. Yung BTC, Ethereum, Solana at XRP, all got their spot ETF na. So, may mga ETF na yan. Now, 100 plus filings covering 35 assets are sitting on the SEC desk. The next wave includes, ito yung mga nag-apply ng ETF, no? Marami, no? Parang ang hirap kasi ito, ilan lang to Pero ito daw yung mga pinaka may deadline na malapit na. Cardano, Abe, Polkadot, AVAX, Cronos, Sui, Sei at SEC. No, decisions expected by March 27. Some may include staking rewards, a first for US market. So, importante ito kasi malalaman natin kung ano yung mga pwedeng coins na mag-evolve in the future, lalong-lalo na pag merong kumbaga naaprubahan yung spot ETF nila. So, nasa inyo yan kung bibili kayo niyan. Huwag nyo akong asahan para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins. I'm not a financial advisor. Di ko sinasabi bumili kayo ng kahit anong coins, XRP or what. No? Do your own research dahil hindi ako financial advisor, mga ka-sugarates, okay? So, sinasabi lang natin yan at binabalita.
So ito, merong importanteng sinabi dito yung Head of Product and Research ng Grayscale, no? Nung Community Day, no? XRP Community Day. Sabi dito, advisors are constantly asked by their clients about XRP. And in some cases, it's the second most talked about asset in this community behind Bitcoin. So, after ng Bitcoin, XRP agad yung mga pinag-uusapan, tinatanong ng mga kliyente kung ano yung XRP. Kumbaga, the most talked about, no, behind Bitcoin. As shared during XRP Community Day, advisors across the country consistently hear about XRP from their clients. So, isa yan sa mga pinag-uusapan ngayon. At ano yan alam ko ni-repost to ni Brad Garlinghouse, itong post na to. No? So, at ang caption niya is yung kamay na nakamuscle, yung strong, ganun. Oh, ayan. So, goods yan, di ba? Magandang balita. At eto tayo. Ito ang pinakamalupit na news natin ngayon. Ano na ang update sa Clarity Act natin? Clarity Act nears final stage. Michael Selig. Sino ba si Michael Selig? Siya yung CFTC chair. Says the Digital Asset Market Clarity Act is on the cusp of becoming law. So, napakalapit na yan. Napakalapit na. So, for me, it's not a matter of if, it's a matter of time. Okay? House passed it in July 2025, 294 to 134. So, ang layo, di ba? Kumbaga, lampas kalahati. Senate Agriculture Committee advanced related bill in January 2026. Senate negotiation ongoing. Okay? Chair expect it could reach the President within months, signaling major progress toward U.S. crypto regulatory clarity. Ayan, so parang sinasabi dito na malapit na yan Sobrang lapit na. In fact, White House to hold another crypto meeting on Clarity Act this Thursday, so bukas. White House is considering another high-stake meeting between banks and crypto leaders focused on stablecoin yield. Ito yung nagchuchoke sa atin, yung stablecoin yield na yan Previously, they were given deadline until March 1 to resolve the issue around Clarity Act. Keep an eye, no? So, ayan sabi dito ni Eleanor Toret, two sources familiar with the matter tell me the White House is considering another stablecoin yield meeting between banks and crypto representative Thursday, though no plans being finalized. Pero mga idol mga kakasugarits eto, ilang araw na lang, actually 10 days na lang ata, wala nang 10 days, no? March 1 na. So, ayun yung deadline nila. So, 1 week plus na lang. Makikita na natin kung ano yung magiging resulta ng mga meeting nila yan. Yung mga biglaang meeting nila, yung biglaan nilang tawag dito, emergency meeting. O, di ba? Ganun lang, pares lang ibig sabihin. So, hintayin natin kung ano yung mangyayari dito. Pero napaka-importante niyan at kaabang-abang yan. Tapos, dito sa Clarity Act, parang merong obvious, no? Parang sinabi dito ni Stellar, parang merong obvious na eto, basahin ko na lang Sabi dito, White House statement of administration policy on Clarity Act is clearly, eto na yan, is clearly a blueprint of Ripple as financial infrastructure. Kumbaga parang yung ginawa siya para sa Ripple, okay? Read the statement of administration policy on the Digital Asset Market Clarity Act. So ito yung ano na yun, yung mga highlights niya diyan. Clarity Act will ensure next generation financial infrastructure is anchored in American values. Oh, ano yun? Ripple US-led rails for global finance So parang ito rin yan, di ba? Financial sovereignty. Oh, ano ba yung sinasabi lagi nila, Brad? Sell custody and value transfer without middleman, centralized exchange and banks. Ripple's core thesis yan Di ba? Freedom from arbitrary enforcement and political targeting. Di ba? Kumbaga, kailangan, kumbaga, mawawala na yung target sa, kumbaga, kung sino yung mga tinatarget, di ba? Sino ba yung mga tinarget dati? Epstein files revealed Ripple as a political target
where Gary Gensler was used as enforcement. Di ba, tinarget sila ng SEC noon, nung ginamit si Gary Gensler para kasuhan sila. Pro-freedom and identity sovereignty. O, alam nyo na yung identity na yan, di ba? Kakasabi ko lang yun kahapon. Hindi ko nga explain na maayos yan eh. Ayun yung di ba? Yung XRP DNA, parang ganun. Credential and identity frameworks. Think XRP, Zika, credentials and identity. Read between the lines. So, ayan, sabi dito, compliant, sovereign, interoperable rails, exactly where Ripple stack fits. O, ayan. So, kumbaga, kung ano man yung mangyayari sa Clarity Act, sabihin na natin hindi yung Ripple yung sinasabi nila, pero andun yung use. Ginawa ng Ripple para doon. Ginawa yung Ripple para doon. Okay? So, for me, parang inaano lang nila, pero walang ibang sakto eh. Di ba? Sino yung ibang sakto? Anong company yung ibang sakto? Parang Ripple lang yung company na sakto sa mga pinagsasabi dito sa Statement of Administration Policy. Okay? So, ito. Ano ko lang to, ito yung last natin. Gusto ko lang mapakinggan nyo din. This chart shows the exact day when Ripple won the game against SEC. No? Speaking kasi, so sinunod ko yan dito. I've always found it strange that in a market full of shady projects, the SEC spend years focusing all its energy solely on Ripple. 'Di ba? Kasi nga sila yung tinarget eh. Yeah, kumbaga ang daming shady project noon na milyon-milyon, bilyon-bilyon din nai-scam pa nga eh. Nagra-rug pull pero hindi tina-target 'yun ng SEC. 'Di ba? Ang ginawa nila, nag-focus sila ng ilang taon para targetin o talagang banatan yung Ripple. When an asset survives, no, kumbaga kasi kahit anong ginawa nila, nag-survive pa rin yung Ripple o yung XRP. XRP survive, it's not luck. It's because it's built for something much bigger. Kumbaga hindi nyo kaya eh. Hindi nyo kayang babagsakin, di ba? What asset is this sector could have withstood? Kumbaga, anong asset, no? Sa crypto world natin, yung kayang gawin yung ginawa ng XRP. Sabi dito, what asset in this sector could have withstood what XRP withstood? Sabi. Or was it all a plan? Sabi, di ba? Kumbaga, nakaplano na to, umpisa pa lang, no? Targetin yung XRP, na targetin yung Ripple para, alam nyo na yun, ilang beses na natin sinabi, ilang beses na natin binalita ang reason kung bakit nila ginawa yon o ginagawa yun sa Ripple o sa XRP, di ba? Antindi niyan, mga idol. So kayong bahala kung anong thoughts nyo dito. Pero gusto ko marinig yung mga thoughts nyo sa mga news natin, lalong-lalo na dito. Check yung link niya sa description. At lalong-lalo na dito sa na-obtain ng Meta ngayon. Okay, yung patay na ay makapag-post at makikipag-interact pa sa Facebook. Okay? So ayan, yung kay Bill Gates, Robert Kiyosaki, at syempre yung pinagmalaki ni Daddy Trump na tagumpay nila ay yung mga FUD na lumalabas every bear market daw, yung mga ETFs na maaprubahan at mga coins na magwawagi, at yung unti-unting pag-angat ng XRP. Okay? So ayan yung news natin ngayong umaga. At sana ma-upload natin ng maayos to, no? Kasi alam nyo na yung YouTube medyo naglolo ko siya ngayon. Although ngayon meron, mamaya wala. O ngayon meron. Sana magtuloy-tuloy to mga ka-sugarets. So kita-kits tayo mamayang gabi. Maraming salamat sa mga nanood. Sana na-enjoy nyo yung video. I-like nyo yung ating video mga ka-sugarets, mga idol Kasi napaka-importante niyan sa algorithm ng ating YouTube channel. Okay? Salamat sa lahat. Mag-subscribe kayo. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up?